wala sa lugar itong si si Ombudsman Remulla na tila siya na ang tumitira kay Congressman Leviste at para siyang naging spokesperson na uli ng Malacanang sa pagtira kay Leviste. Mag-iimbestiga siya pero meron na siyang konklusyon. So alam mo na agad na hindi siya magiging impartial na investigator. Ombudsman Remulla, bago mo sabihin yan, habulin mo muna yung mga totoong nagnakaw. Yan ang mga hindi tunay na mga Pilipino. Wala ngang nasyonalidad yan kasi walang nasyonalidad ang mga taga-impyerno. Ang mga demonyo ay walang nasyonalidad. So, dapat yan ang mga hinahabol ninyo. Hindi kami naniniwala na walang politikang involved dito sa sinasabi ninyo na pagpapataw ng fine sa dating kumpanya ni Congressman Leviste at sa pagkansela ng kanyang mga kontrata. Walang tao sa Pilipinas na maniniwala sa inyo sa kasalukuyan. Pero ang nakakabahala dito, tila ang pamahalaan nito walang pakialam kung ano man ang isipin ng mamamayan. Ang gusto lang nila, gawin nila kung ano ang kaya at pwede nilang gawin sa atin sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan ng mga ilang araw, sinabi ko sa inyo, diniscuss ko po ito, na kapag ang pamahalaan ay nawawalan na ng tiwala sa kanya ang mamamayan, at sa survey na lumalabas ay patuloy na lumalagapak itong si BBM, si President Bongbong Marcos, ay tila binabawi na ng mamamayan ang kanilang pagpayag, ang kanilang consent sa kanya upang pamunuan niya ang sambayan ng Pilipino. Ang paglagapak niya ng negative 33%, 94% of the Filipinos, according to one survey, says ang Pilipino naniniwala na talamak ang korupsyon sa ating lipunan sa kasalukuyan. Lahat ng ito ay nagsasabi na matindi ang disgusto ng mamamayan sa pamahalaan. Kapag binabawi ng mamamayan ang kanilang consent o pagpayag sa pamumuno ng administrasyon, kadalasan ang ipinapalit nila dito ay ang pagkontrol sa pamamagitan ng intimidasyon, pananakot, at yung pagbawi ng mga pribilehiyo na di umano ay nanggagaling sa kanila, kahit na ito ay galing pa sa kaban ng bayan. Sa patuloy na paglalim ng investigasyon dito sa Cabral Files at sa anomalya sa flood control projects, lumawig na ng lumawig ang issue. At ngayon nga, nasa gitna nito ngayon, si Congressman Leviste. Ilang araw lamang nakaraan, gumawa tayo ng video tungkol dito sa pahayag ni Remulla laban kay Congressman Leviste. At sinasabi na nga natin, parang wala sa lugar itong si si Ombudsman Remulla na tila siya na ang tumitira kay Congressman Leviste at para siyang naging spokesperson na uli ng Malacanang sa pagtira kay Leviste. Mag-iimbestiga siya pero meron na siyang konklusyon. So alam mo na agad na hindi siya magiging impartial na investigator. Subalit ang pinaka nakakatawa niyan, kung ito man ay makikita nating isang komedya o trahedya, ay ang biglaang paglalabas ng DOE, ng Department of Energy, ng kautusan kay Congressman Leviste daw o yung kanyang kumpanya na magbayad ng fine ng around 24 billion pesos. Ang sabi ng DOE sa pamamagitan ni Secretary Green, wala daw politika dito. Wala nga ba? Pag-usapan natin yan sa gabing ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Sa panahon na ito na mainit ang politika, ang sabihin mo na ang bawat kilos mo ngayon ay wala ang kaugnayan sa politika ay isang uri na rin ng pamumulitika. Malinaw po na may mga konektadong mga issue dito. Una, si Congressman Leviste ay isa sa mga nagsabi na meron silang kopya ng Cabral Files. Bukod pa dyan, sina Ping Lacson at iba pang mga kongresista na nagsabi. Pero ang pinakamainit na nagtutulak na mailabas itong Cabral Files ay si Congressman Leviste. At ngayon, tila ba ang gobyerno, ang administrasyon,
sa Malacanang ay sinesentrohan na siya ngayon ng operasyon upang siya ay patahimikin. Apparently, ang naging target nila, ang weapon of choice is to go after his finances because this kid, si Congressman Levisti is a whiz kid, matalino siya. At a young age, he became a billionaire. But this is a legitimate business, hindi kagaya na sinasabi ni Boying Rimulya na hindi daw maka-Pilipino. Alam mo, Ombudsman Rimulya, bago mo sabihin yan, habulin mo muna yung mga totoong nagnakaw. Yan ang mga hindi tunay na mga Pilipino. Wala ngang nasyonalidad yan kasi walang nasyonalidad ang mga taga-impyerno. Ang mga demonyo ay walang nasyonalidad. So, dapat yan ang mga hinahabol ninyo. Itong si Congressman Leviste na ngayon ay patuloy na nagboboses ng nais ng mamamayan na maisalathala itong nilalaman ng Cabral Files ay ngayon ay nasentruhan ito ng biglaan na lang na inimposa ng 24 billion pesos fine ng DOE matapos magsalita ni Boying Rimulya laban sa kanya. May kaugnayan nga ba ito? Sabi ng DOE wala. Sabi ng mamamayan, meron. Imposible pong wala na kaugnayan ang mga yan. Sa kasalukuyan ng mga ilang araw, sinabi ko sa inyo, diniscuss ko po ito, na kapag ang pamahalaan ay nawawalan na ng tiwala sa kanya ang mamamayan, at sa survey na lumalabas ay patuloy na lumalagapak itong si BBM, si President Bongbong Marcos, ay tila binabawi na ng mamamayan ang kanilang pagpayag, ang kanilang consent sa kanya upang pamunuan niya ang sambayan ng Pilipino. Ang paglagapak niya ng negative 33%, 94% of the Filipinos, according to one survey says, ang Pilipino naniniwala na talamak ang korupsyon sa ating lipunan sa kasalukuyan. Lahat ng ito ay nagsasabi na matindi ang disgusto ng mamamayan sa pamahalaan. Kapag binabawi ng mamamayan ang kanilang consent o pagpayag sa pamumuno ng administrasyon, kadalasan ang ipinapalit nila dito ay ang pagkontrol sa pamamagitan ng intimidasyon, pananakot, at yung pagbawi ng mga pribilehiyo na di umano ay nanggagaling sa kanila kahit na ito ay galing pa sa kaban ng bayan. At yung trend na ito ay nagpapatuloy. Hindi aksidente na si Congressman Leviste na nagsasalita, tumutulig sa pamahalaan at nagnanais na mailabas ang katotohanan doon sa Cabral Files, ngayon ay biglang nasa sentro ng kontrobersiya tungkol naman sa kanyang negosyo. At any rate, hindi ako naririto para mag-abogado para sa kanya. Marami siyang abogado, I'm sure, na magagaling mga abogado niyan. And I'm sure, alam na nila kung anong gagawin at paano lalabanan itong DOE. I cannot say kung tama o mali ang ginagawa ng DOE. Ang sinasabi lang natin dito, the timing ng paglalabas ng DOE ng ganitong kautusan appears to be very suspicious. Kaduda-duda talaga ang kanilang ginagawa. At yung optics nito, yung larawan nito na ipinipinta sa mamamayan ay isang uri ng pananakot na sinasabi, ang isang congressman na kagaya niyan, pag pumalag kayo laban sa amin, ito mangyayari sa inyo. Kaya kung kaya nilang gawin ito sa mga mas makapangyarihan ng mga tao, mas mayaman ng mga tao, ito ang lagi kong tanong. Kung si Rodrigo Duterte nga, na dating Pangulo, maraming taga-suporta, meron pa namang impluwensya, ay nakidnap papunta sa Hague. Yung extraordinary rendition na sinasabi na ginawa sa kanya. Nagawa ito sa kanya. Paano kaya tayo ng mga ordinaryong mamamayan, ano ang pansalag natin sa pamahalaan? Alam niyo kung anong meron tayo? Bilang. Ang bilang natin, ito ang ating kapangyarihan, ang ating tinig, ito ang magpapahayag ng ating disgusto at pagbawi ng ating pagpayag sa pamahalaan na pamunuan tayo. Hindi kami naniniwala na walang politikang involved dito sa sinasabi ninyo na pagpapataw ng fine sa dating kumpanya ni Congressman Leviste at sa
pagkansela ng kanyang mga kontrata. Walang tao sa Pilipinas na maniniwala sa inyo sa kasalukuyan. Pero ang nakakabahala dito, tila ang pamahalaan nito walang pakialam kung anuman ang isipin ng mamamayan. Ang gusto lang nila, gawin nila kung ano ang kaya at pwede nilang gawin sa atin sa kasalukuyan. Pero tayong lahat, maalam na tayo, marunong na tayo, sapagkat patuloy tayong nagmamasid at nag-aaral. Dahil alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.